po meron kaming psychosocial support na training na tinuturuan kami kung ano yung dapat namin gawin sa mga ganong pagkakataon. Matapos mong maasikaso yung pamilya mo, then talagang tutulungan mo na yung mga susunod. Dahil sabi ko nga po, di ba, ramdam ko na mas marami tayong nangangailangan that time. And alam ko na maintindihan ako ng kapatid ko na panandalian ko silang iwan para tulungan yung mas nakakarami. Ito ba yung pinakamalaki ng bahana na experience mo sa Cainta as mayor? You're on your last term now. Yung mga ordinaryong baha, ano yung mga paghahandang inihanda nyo kung meron man? O ano ang uri ng training na ibinigay sa inyo ng LGU o ng NDCC o ng OCD? Meron bang ganon? The usual kasi noon, mga ordinaryong baha, lamig din. No? Sila, sanay na kayo hanggang dibdib. sanay na kasi ready na yung mga multi-purpose officers na bata. Ililipat mo lang yun eh. Ayan, kaya may inform na agad yung tao, kinakailangan na tayo evacuate. Alam na namin yan pati mga buffer staff na mga relief goods, mga damit, etc. Naka-ready na yung Municipal Disaster Coordinating Council. But this time talaga, although it's really very different situation kasi we were all paralyzed eh. Even ako, nandun ako sa truck ng basura at ang aking asawa, we were stuck there for about 9 hours. Hindi kami makatawid sa Imelda Avenue hanggang Cainta Junction, papunta ng munisipyo. Okay, kung ganito na nakita mo at your personal experience, ano ang, kung ikaw ay magkakaroon ng patro na pagpipigin pa yung mga yung response system ng local government, saan mo unang tututukan ito? I think it's more of the community involvement. And we would want to say na hindi lamang dapat ang local government ang nagtatrabaho, ang gobyerno, kundi ang mga mamamayan dapat magtulong eh. So, tinat namin ang Philippine Navy and then the Philippine Coast Guard. Ngayon, ay ine-emphasize namin sa bawat community ngayon na magkaroon ng sila ng disaster risk reduction at saka yung rescue seminar. And then kami naman, from our end, at least